Malala na ang nangyayari kay Madam ngayon. Na-high blood na siya dahil sa kakain ng karne. Paano ba naman kasi? Hanggang ngayon, hindi pa din ubos yung handa nila nung Pasko. Naisip niyang magluto na lang. Pagbukas niya ng ref, nakita niya itong crabs. Lalo kang ma-high blood niyan, Madam. Mas okay na mag-isda ka na lang, Madam. Pero mas nagka-interesado siya sa hipon. Naisip niyang hindi naman ata nakaka-high blood yung shrimp. Naghanap pa nga si Madam kung ano yung pwedeng ihalo sa hipon. Nakita niya nga itong isang plangganang mangga, pero hindi naman pwedeng ipanghalo yan. Kailangan niya ng gulay na masustansya. Pwede naman atang mahanapan to ng paraan. Dahil sa laging ulam na lechon ni Madam, feeling niya lalong umiikli yung buhay niya. Nilagay na nga niya sa malinis na planggana yung mga sari-saring gulay para mahugasan na nga niya ito. Mapagkunwari talaga yan si Madam. Kasi nung nakaraan, nagluto yan ng gulay, hindi na hinugasan. Isa pa itong hipon na ito. Isang taon na ata itong nasa ref ni Madam. Binila nga ni Madam kung ilang hipon yung lulutuin niya bago niya ito hinugasan. Syempre, yung naiwan na hipon, papaabutin pa natin to ng 2 taon. Kaya nilagay ni Madam sa freezer. Syempre, ang susunod na gagawin, i-ready na ang mga ricados. Katulad nitong bawang sibuyas at itong dahon ng sibuyas. Kung wala yan, ewan ko na lang kung magkakalasa pa ba yung niluluto mo. Sinimulan na ngang hiwain ni Madam yung bawang. Sinunod na nga niya itong sibuyas. Kung maghihiwa kayo ng sibuyas, dapat laging may protection sa mata. Tumulad kayo kay Madam, laging alert yan. Pagkatapos ng sibuyas, sinunod na nga ni Madam itong onion leaves. Hiwain mo lang ng maliliit, ganon. Kumpleto na ang mga ricados natin. Kaya buksan mo na yung chandelier sa kalan mo, Madam. At i-ready mo na din yung lutuan na lulutuin. Binuksan na nga ni Madam yung kalan at isinalang na yung lutuan. Pati sa sandok na gagamitin, kailangan pang pag-isipan ni Madam. Inilagay na nga yung olive oil at isinalang na yung mga ricados. Pinaghalo na ni Madam yung bawang at sibuyas. Hininaan nga muna ni Madam tong apoy. Mahirap na, baka masunog pa. Nung nangamoy na nga yung bawang at sibuyas, isinunod na nga sinalang ni Madam yung vegetables. Hinalo-halo ng onte. Onte lang, baka kasi mahilo yung gulay. Tapos, inilagay na nga niya itong isang bowl na tubig. Bago nga nilagay ni Madam yung Knorr cubes, tinikman niya muna ito. Pagkatapos balatan, inilunod na. Tapos, naglagay din ng paminta si Madam. Syempre, tatakpan mo para hindi magsingaw-singaw. Go! Chinek na nga ni Madam kung ilang pamilya ng hipon ang lulutuin niya. After 1 year, sa wakas, maluluto na din tong hipon na ito. Chinek na nga ni Madam kung kumukulo na ba. Nung hindi pa, ni-ready na nga ni Madam itong not organic na gata na ihalo natin. Wala na kasing time si Madam na umakyat pa ng puno ng niyog para magkaroon pa ng gata. Doon na tayo sa magpapabili sa lulutuin natin. Nalunod na nga ni Madam yung gata. Nung kumulo na nga, dali-dali na nga ang binuksan ni Madam. Dahil ang susunod na ilalagay niya, ito ng hipon. Tatapusin na natin ang paghihirap ng hipon na ito. Isa-isa ngang nilalagay ni Madam itong onion leaves. Pagkatapos ay hinalo-halo hanggang sa mahilo si Madam. Ito na ang perfect time na titikman na nga ni Madam yung lulutuin niya. Syempre, dinasalan na ni Madam para maging masarap ito. Nalaman ni Madam na parang may kulang. Kulang daw sa pagmamahal. Sa ilang araw, na puro karne ang ulam sa mansyon ni Madam. Mas okay na din to na nagluto si Madam ng gulay ngayon. Kung hindi, mapaaga talaga yung destinasyon ni Madam papuntang langit. First time na nakapagluto si Madam ng ganito. Kaya yung Madam nyo, sobrang proud na proud sa sarili niya. Akala mo naman talaga napakagaling ng magluto. Syempre, dahil nakapagluto na, kakain na kami ng mga angkan ko. Masarap kasi kainin to pag mainit pa, lalo pat may sabaw. Babawiin ni Madam yung healthy living niya. Sa araw-araw ba naman na lechon ng ulam? Tapos dumaan pa yung Pasko. Talagang sunod-sunod yung pagkain ni Madam ng mga mamantikang karne. Syempre, dahil hindi pa tayo ready sa biyaheng langit, mas maigi na din to na nakakain tayo ng healthy. Kahit hindi naman talaga healthy, pero babay na, go! Hinatiran nga ng hipon si Madam dito sa mansyon. At bagong harvest nga daw to. Pagkakita ko nga sa hipon, abay fresh na fresh nga talaga. Mukhang fresh pa yung hipon kaysa kay Madam eh. Tinanggalan na ni Madam ng pakpak ng kamay at paa. Sobrang kulit naman talaga tong alaga ni Madam. Iniistorbo niyo si Madam ha. Nalayas nga muna ni Madam tong mga alaga niya. Baka na naman kasi mapalpak na naman tong lulutuin ni Madam. Pinaakyat ni Madam sa taas yung mga alaga niya. Pero nagsibabaan din maya-maya. Pero ito nga si Madam, nag-focus nga siya sa mission na gagawin niya ngayon. Bumili din siya ng kalahating kilo ng karning manok. May hipon na nga, may karning manok pa. Ano na naman yung i-cooking show mo ngayon, Madam? Sos, bida-bida lang yung Madam nyo. Hindi makafocus si Madam dahil sa buhok niya. Sabi ko naman sa iyo, Madam, kalbo mo na yan eh. Pero dahil nakita niya itong pamangkin niya na nagsiselfon lang, abay inutusan ni Madam na umakyat at kumuha ng pang-ipit sa buhok. Maya-maya nga, bumaba na sa hagdan. At eto nga may daladala ng pang-ipit sa buhok. Nauto mo na naman yung pamangkin mo, Madam.
Dahil natali na ni madam yung buhok niya, abay minekos niya na kaagad yung karning manok. Hiniwa-hiwa ni madam, alangan naman, lutuin natin to ng buo. Kanina okay na okay lang yung madam nyo, pero ngayon may galit na sa karning manok ko. Sinunod na nga ni madam itong carrots. Siyempre, balatan mo muna kung gusto mong mabuhay ng matagal. Basta, iniwa lang ni madam ng ganito. Dahil may carrots, kailangan din natin ng repolyo. Gusto na atang humaba yung buhay ni madam. Kasi magluluto na siya ng gulay. Sinunod na nga ni madam tong mga ricados. Nagiwa siya ng sibuyas, bell pepper, onion leaves, at saka itong sumpa sa aswang. Kung wala itong bawang, ewan ko na lang kung masarap ba yung lulutuin mo. Basta pagkatapos mahiwa ni madam lahat-lahat, naligo na nga si madam ng pawis. Ang init na kasi ng universe. Dahil ready na nga yung mga sangkap at ricados, abay simulan mo na sa pagluluto madam. Baka kasi bukas ka na naman matatapos. Nilabas na nga ni madam yung pangmalakasan niyang kawali at binuksan mo na yung kalan bago sinalang sa kawali. Ha? Basta yun na yun. Naglagay muna si madam ng olive oil at nilunod na nga niya yung bawang at sibuyas. Ewan ko ba kung tama yung ginagawa ni madam. Tapos nilunod na ni madam yung carrot at sinunod na nga niya itong karning manok. Baliktad din tong utak ni madam eh. Hindi na siya nag-wait ng matagal at nilunod na yung hipon. Kala mo nang talaga expert sa pagluluto itong si madam. Diyos, bida-bida ka talaga madam. Binuksan na nga muna to ni madam itong bihon at ibinabad sa tubig. Ewan ko na lang kung tama ba tong ginagawa ni madam. Puro kapalpakan kasi ang ginagawa nito. Nilinis nga muna ni madam itong mga kalat niya. Dahil kulay orange na yung hipon, ibig sabihin yan, di pa yan luto hoy. Nilagyan na ni madam ng toyo, ng paminta. Tama ba tong ginagawa mo madam? May daladalang ang kaldero na may lamang tubig itong si madam. Yung tubig pala sa kaldero, ibinuhos ni madam sa kawali lahat. Tinula ba tong niluluto mo madam? Nalunod na yung hipon madam sa dami ng tubig na nilagay mo. Dahil napasobra nga tong paglagay ng tubig ni madam, kaya dinaan na lang niya sa dasal yung kapalpakan na ginawa niya. Eto nga, nagrereklamo na yung auntie niya. Babawasan daw yung tubig na nilagay ni madam. Pero dahil nga matigas tong ulo ni madam, hindi talaga niya sinunod yung auntie niya. Ipagdasal niyo na lang talaga na maging okay tong niluluto ni madam. Ang kinalabasan talaga sa pansit bihon ni madam ay sabaw. Eto na nga at nilunod na ni madam yung bihon. Dahil bida-bida sa pagluluto itong si madam. Akala niya tama na yung lahat na ginagawa niya. Malay natin, maubos yung sabaw na yan. Inalunod na nga ni madam itong repolyo. E di napuno na yung kawali mo madam. Feeling expert kasi itong si madam eh. Akala ni madam, makakaya niya ang lahat-lahat. Pero eto nga, kumuha na siya ng backup. Hayaan nyo na, first time kasi magluto ni madam ng pansit canton. Ay hindi pala, pansit bihon. Ang nangyari tuloy, naging assistant na lang si madam dito. Nahirapan kasi haluin ni madam to lahat. Lalo pat punong-puno na itong kawali. Buti na lang dininig yung dasal ni madam kanina. Tignan nyo, nawala talaga yung sabaw. Eto na nga, tinikman ni madam yung niluto niyang pansit bihon. Buti na lang, successful tong cooking show ni madam. Sus, tinulungan ka lang ng auntie mo madam. Special pansit bihon nga daw tong niluluto ni madam. Pero paano naging special yan madam? Munti ka na nga yang mapalpak yung niluluto mo. Dahil napadami tong nilulutong special pansit bihon daw ni madam. Kaya ipapamigay niya yung iba. Kasi naniniwala si madam sa kasabihan na lalong sasarap yung pagkain kapag isi-share mo. Binigyan ni madam yung mga pinsan niya. Pati nga itong si tatay na nagduduyan. Tapos sirado pa tong bahay ng pinsan niya. Kaya dumaretso na lang siya dito sa bahay ng isa niya pang pinsan. Pero bago namigay si madam, tinikman niya muna kung masarap ba. Pwede nang malunok, go.